Nasa 131 Pilipino nasa Gaza ang ligtas na ayon sa Department of Foreign Affairs. Pero 78 pa lang ang kumpirmadong gustong umalis doon. Plano ng DFA na dalhin sila sa Egypt bago sila iuwi sa Pilipinas kung saan bibigyan sila ng tulong pinansyal. At para magbigay ng update tungkol dyan, makapanayan po natin live si DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga po, Undersecretary De Vega. Si Maris po ito. Magandang umaga, Maris. Alright. Una sa lahat, sir, pinayagan na bang makatawid ang mga kababayan natin sa Rafah crossing border? As of now, wala pa po. Wala pang approval ng foreign citizens na dumaan ng Rafah crossing papuntang Egypt. Pero inaasahan natin. Pero ito po yung magiging daan lamang para maiuwi natin o ma-repatriate natin yung ating mga kababayan na nasa Israel at Gaza ngayon? Tama po kasi yung kabila, imposible po yun yung through Israel, no? Talagang sasara nyo yan. So, ang pag-asa yung sa Rafah border crossing. Naging pag-unahin pa yung Israelis at Egyptians, paano itong proseso na to kasi ayaw rin nilang lumabas yung mga Hamas. Lumabas ng Gaza, pumasok ng Egypt. Isang problema po yan. So, inaayos pa nila yung border arrangements. Pero, tingnan natin po kasi sabi ng Israeli ambassador, it could be any day now. Oo, pero nakahanda po yung ating embahada sakaling makatawid na po doon yung mga Pilipino. Anytime, ready po silang mailipad pabalik dito sa Pilipinas. Opo. Alright. Opo. Nasa kabilang side sila sa Peninsula. Kaya pagtawid, susundin sila. Sir, nakakausap po ba ng DFA o ng ating embahada yung mga Pilipino nasa Gaza at kumusta na ang supplies nila roon? Opo, nakakausap. In fact, ngayon, nais namin i-revise yung number. Hindi sila 131, nagkataon. After the itong alert level, may nadagdagan tayong 4. Isang Filipina mother at saka 3 mga sanggol, no? 3 anak. So they are 135. 135. Meron silang supplies pero natural, 135 in total Filipino nationals. At saka itong mother 3 children talagang gustong umuwi, kasama sa gustong umuwi. Okay, supplies, meron silang supplies. May kinakain, pero may iniinom. kung naghihintay lang sila sa border, kung nauubusan sila ng supplies, kung nandun sila sa border crossing, kaya lumilipat-lipat sila somewhere in southern Gaza kung saan may pwedeng manirahan at may supplies. No? So, meron pa supplies. Alright. Para po sa mga Pinoy na hindi pa desididong makauwi dahil may mga asawa po silang Palestinian, paano ang magiging tulong ng gobyerno sa kanila para masiguro yung kanilang kaligtasan pa rin doon? Well, isa po, binibigyan sila ng advice ng gobyerno, huwag pumunta sa Gaza City or Northern Gaza. Tapos kanino na dahil hindi makapasok ng gobyerno, yung ating bahada sa Amman, in charge ng Palestine, nagkikipag-ugnayan din tayo sa mga international communities, lalo ng UN, para sa kanilang supplies. No? Kaya nga gusto rin natin may pumasok rin na humanitarian aid papuntang Gaza. Yung katuwiran lang ng ngayon, kaya wala pa pumapasok. Sinisigurado na aid talaga to na darating sa mga mamamayan ng Gaza at hindi lang gawing weapons or munitions or may sa smuggle na kung ano papuntang Palestine. Pero ginagawa namin yan. Of course, we cannot guarantee their safety, no? Dahil wala kami doon. Pero ang number one, syempre, supplies nila kung hindi sila aalis po. So, inayos natin po yan. Yusek, makikibalita na rin po kami. Kumusta yung paghahanap sa 3 Pilipinong nawawala pa sa Israel? So, wala pa tayong source. Merong balita, may kapon na may narinig kami na may pang-4 daw na discover na patay. Hindi pa totoo yun, wala pa. 3 missing pa. At sabi ng embahada ng Israel mismo, kinausap kami ng ambassador, patuloy paghahanap. However, maaring dakit nga sila kasi yung Hamas announce na meron talaga silang live hostages sa Gaza. So, sana hindi po gano'n, no? At tumitaw pa yung mga kababayan natin na buhay. May balita na po ba kung kailan may uuwi yung 3 nasawi dyan sa bakbakan dyan sa pagitan ng Israel at Hamas? Yung isa po,
yung misis sa mag-uuwi, no? Kasi pina-cremate, no? So ang misis mag-uuwi sa November pa yata niya balak umuwi. Yung dalawa, inaayos na po. Tsaka mismo yung Israel, sabi nila, tutulong daw sila sa next of kin. Dito, bibigyan nila ng assistance dahil yun ang batas ng Israel. At saka sasalubungin nga yung labi pag dito. Although, yung isa for sure earn lang yun, no? Cremation. Yung isa, yung muli, kausap natin yung magkapatid para tingnan ang yung huling plans. No? Pero wala pa tayong balita ng date, pero darating na rin. Alright. Maraming pong salamat sa impormasyong binigay niyo po sa amin sa inyo pong panahon. DFA Undersecretary Eduardo De Vega at patuloy po kami makikibalita sa inyo. Ingat po kayo. Salamat ng umaga. God bless po. God bless. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.